Mga sanggay, meron daw pong malaking gulo na paparating sa ating bansa. Alamin po natin ito, mga sanggay. Hello, what's up guys? This is me, I'm back. Alam nyo, masyado pong masalimuot ngayon ang politics sa ating bansa, no? Talagang para tayong hindi lang naman po sa Pilipinas ito. Maging ang ibang mga bansa, ganito din po ang nangyayari. Like for example, ngayon mayroon pong nagaganap na tensyon doon sa Turkey. Okay? Mayroon din pong nagaganap na tensyon ngayon doon sa Serbia. May nagaganap din po ngayong tensyon, lalong-lalo na po doon sa South Korea. Sa South Korea, ang pinakamatindi ngayon mga sangkay kasi talagang mayroon pong malaking problema ang kanilang gobyerno ngayon na kinakarap. Mas malala pa po sa ating bansa. Magulo kasi sobrang gulo nila ngayon. At nagkakaroon daw po ng demonstration, rally, kabilaang kampo, kabilaang panig, anti-government at pro-government. Nagpabanggaan ngayon mga sangkay. Sa madaling sabi, baka umabot po yan sa punto na magkaroon ng civil war kapag hindi po naawat yan. Well, pag-usapan po natin itong mga sangkay, itong dito sa ating bansa, anong gulo itong gagawin ng mga anti-government. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ay subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Makikita nyo po sa baba ng video na to ang subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, this is very interesting topic mga sangkay. May gulong gagawin ngayon mga sangkay ang mga DDS laban po sa ating bansa. Ayon po dito, zero remittance gagawin daw po ng OFW sa Europe bilang pagkundina sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, alamin po natin mga sangkay. Nagbanta ang ilang grupo ng mga OFW sa Europa na hindi magpapadala ng remittance bilang pagkundina sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panawagan ng palasyo kumalma dahil pamilya rin nila ang apektado. Correct. Kasi kanino ba sila nagpapadala mga sangkay? Diba sa kanilang pamilya? So, sa madaling sabi, sila din po ang mahihirapan kapag ganun. Lalong-lalo na po yung kanilang family. Diba? Na umaasa po sa kanila. Paano yun? Ngayon mga sangkay, paano ito makakaapekto sa ating bansa o sa ating gobyerno? Ito ba ay magdudulot ng delikadong sitwasyon sa ating bansa, mga sangkay? Alam niyo, sa totoo lang, itong politika sa ating bansa ay sobra pong napakagulo talaga. Basura. Tawag ko nga dyan, mga sangkay, basura, garbage, mga sangkay. Kasi, alam niyo, sa tinagal-tagal ko nang nagdi-discuss dito sa politika, mga sangkay, about politics, now I understand kung gaano po masalimuot itong politics sa ating bansa. Kaya tayo, iwasan po natin yung pagiging panatiko. Kasi ito, kita nyo, dahil marami po ang panatiko, mga sanggay, tingnan nyo po ang nangyayari. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kumakalat ngayon sa social media ang panawagan para magsagawa ng OFW Zero Remittance Week. Inisyatibo raw ito ng may Sug Croatia chapter sa Europe. So, hindi sila magpapadala. Ang unang mahihirapan dyan, syempre, yung kanilang family. Yun po talaga yung mahihirapan dyan, mga sangkay. Ito, hindi po ito lahat ng mga Pinoy. Mga DDS lamang po ito na nasa ibang bansa. Kasi marami pa rin po mga sangkay, yung mga hindi po sila sumasali dyan eh. Pro-government po sila. Ayaw po nila makisakay sa ganyan. Nasa ibang mga bansa. Pero ang very aggressive po talaga, yung mga anti-Marcos. Iyan po ang ginugulo po nila talaga yung ating bansa ngayon. Pagtutol daw nila ito sa hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na iparesto at i-turn over sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalakip din ito ang panawagang ibalik sa Pilipinas ang ating Pangulo. Kinumpirma yan ng isang opisyal ng grupong may Sug Croatia. Alam nyo, ganito lang yan. Makipagtulungan po sila kay PBBM. Ganun lang naman po yan mga sangkay. Pero kung makikipagmatigasan sila dyan, walang mangyayari dyan.
Kasi si PBBM, ang tingin ko dyan, napuno na po eh. Kaya nga po, walang kinalaman si PBBM, mga sangkay. Actually, si Trillanes po ang nag-file ng kasong yan. Kaya nga po, sabi ko nga, wala po sanang ICC na makikialam ngayon kung walang Trillanes na nagpasa niyan, na gano'n, nag-file ng kaso laban po kay PRRD noong 2017. Diba? Kaso nga lang mga sangkay, itong si Trillanes, makulit. Ngayon, ito na po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Nagkakaroon po tayo ng problema mga sangkay at ang nakakalungkot tayo lang din po mga Pilipino ay naglalaban-laban. Napili nila ang March 28 kasabay ng 80th birthday ni Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. Actually, maganda po yung panawagan niya mga sangkay. Hindi po siya yung tipong katulad ng iba. 'Di ba? Yung iba dyan kasi, kung ano-anong itatawag kay PBBM Bangag o kung ano-ano pa mga sangkay. Ito, ang ganda po ng sinabi niya dito Sabi niya, His Excellency. Ayan, sabi pa niya dito mga sangkay. I hope that our present respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Hindi po sila yung tipong katulad ng iba mga sangkay. Ito din yung nagustuhan ko kasi hindi po sila yung tipong katulad kay Harry Roque, kay Panelo, mga sangkay na, naku, nasobrahan po mga sangkay sa pagiging loko-loko. Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Pero alam nyo guys, ang kailangan lang po talaga dito, makipagtulungan sila VP Sara. Kasi I'm sure may magagawa dito si PBBM. May magagawa siya. Kung hindi siya yung tipong, kasi ang tingin ko kasi talaga ngayon, napagod siya kay PRRD. Kung kaya't pinabayaan na po niya. Sa kamay nila Trillanes, sa kamay ng ICC, sa kamay ng Interpol. Napagod mga sangkay, kababatikos ba naman? Halos everyday binabatikos. Kung ikaw ba yon, hindi ka ba magsasawa na palaging ganun po yung sinasabi sa'yo? Please, I have nothing against you. Just please send him back home. Wala akong problema sa'yo. Ibalik mo lang daw po siya, si PRRD sa Pilipinas. Ang remittance ay ang ipinapadalang pera ng mga OFW sa bansa para sa kani-kanilang pamilya. Kaya ang Malacanang nanawagan sa mga OFW sa Europe na maging mahinahon. Kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Yun nga po, mga sangkay. Iginiit din ng palasyo na sumusunod lang sila sa proseso. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw. Nagbabalita mula sa front. So, ayan po ang nangyayari mga sangkay, no? Masyadong ginugulo ngayon ang ating bansa talaga. Kapwa Pilipino lang din. Pero alam nyo, ito lang masasabi ko. Once na ginulo nila ang ating bansa, baka mapunta po talaga tayo sa martial law. Yun po ang mangyayari. Pag sinabing martial law, guys, wala pong rally nun. Magte-take over ang buong military sa buong Pilipinas. At panigurado, tatagal po si PBBM sa pwesto. Kayo ba? Gusto nyo ba mangyari yun? Kasi kung gusto nyo mangyari, simulan nyo na po yung panggugulo sa Pilipinas, mag-rally na kayo, tapos gawa kayo dyan ng mga kaguluhan na matitindi. Di ba? Nang sa ganun, maideklara yung martial law kasi sa Constitution natin nakalagay po doon kailan siya idideklara once na mayroon pong rebellion or invasion sa ating bansa. So, yan po ay posibleng mangyari kung talagang hindi maaawat yung mga kababayan po natin ngayon, mga sangkay. Kasi nakikita po natin, buti nga po, tayo ngayon ay nagsasalita na, mga sangkay. Kasi may mga fake news na kumakalat, di ba? Binabaon talaga natin, talagang dinidebang po natin yung mga sangkay. So, alam nyo,
sana maging mahinahon ng lahat, mga kababayan po natin. Hindi po tayo mapunta mga sangkay sa martial law kasi I'm sure hindi magugustuhan ito ng mga anti-government. Kami, walang problema kasi pro-government kami. Hindi kami mahihirapan dyan. Susunod lang naman kami sa batas eh. Pero once ikaw, na panay ka reklamo sa gobyerno, then magkaroon ng martial law, mapipilitan kang manahimik. Ganun lang po yun. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Guys, magaganda po yung ating vlog dito. Alright? I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.